even if ako dati, no, let's say developer ko ganyan. Tapos kung smaller company, somehow mapipilitin ka ikaw din yung correct. Ikaw din yung L1 no or whatever. Ikaw yung pupunta sa computer ng staff tapos ikaw magki-crimp ganyan sa ilalim ng ganyan, no. I think it's a lost, hindi naman lost, parang it's also important to experience that. You gain empathy kasi. As a developer, sometimes we're too logical, we're too disconnected to our users. Disconnected to our users. Hello and welcome sa Kaho Computer, where tech meets wit and wisdom. So for today's episode, we're going to be talking about the front lines of tech, what IT support specialists actually do. Which is really a good question to start, no? What do they do? Who would want to take on this? And first question, yeah. What do you think? Sa akin, yung IT support talaga, siya yung kumbaga, siya yung tagagawa ng ticket. Siya yung talaga yung L1. Kumbaga siya yung sasalon ng mga issues. And then, syempre, sila yung kailangan mag-investigate ng mga issues. Tapos, syempre, once na-investigate mo na siya, so, mag-document ka ng RCA, tapos resolution. So, more on sa siya. Syempre, kakausap ka rin ng end users dito. So, mas maano rin yung customer support mo. Yan. Well, sa amin, ang approach naman namin, sila talaga yung pinaka hands-on. So pag may napupunta sa office namin na requesting for some repair, requesting for some assistance, so sila talaga yung pumupunta sa baba. So sila ang kailangan technical sa part ng, kung for example, anong kailangan na gawin. At the same time, combination yun ng soft skills. Yes. Hindi pwedeng pupunta sa kanilang request na tatarayan mo sila. Hindi pwedeng ganun. So, dapat friendly approach pa rin. Kasi minsan sa amin, may mga clients kami na mga merong medyo may edad na. And iba yung dating sa kanila usually. Siyempre, pag mga technical side na yan, hindi naman sila ganun kagaling, makaintindi. Itong technical people naman is basic na basic sa kanya. So, sa part namin, lagi din naman sinasabi sa kanila na hindi pwedeng technical ka lang. Dapat marunong ka rin makisama. Oo naman. Yeah. So, and I think, align naman yung sinabi niya, diba? And then I think on the grand scheme of things din, ano ba yung silbi ng technical support? Para sa just to summarize that or to just combine yung both ideas is basically yung kahit namang organization, business, or government, they need to operate, they need to run. And at some point, hindi siya smooth sailing. Parating may something that might break, something na kailangan na ma-service. So, yung IT support, sila yung nandun just to make sure na things are running. Yes. When things unexpected are untoward or in general, yung there is parang operational need to help them out. If I may ask, no, since sila yung first nakikita or first ina-approach siya ng error, let's say hindi siya physical error like yung off and on again, hindi siya ganyan na. Are they the one responsible to fix or build the solution na hindi pa ulit-ulit na yung problem na yun? Or because they document, sila na ba yung dapat mag-escalate nun? Ibang group ba ang dapat mag-fix long term or sila din? Siguro I answered that. Yung role ng L1 dito is to investigate kung ano yung issue. And then kung ano lang ba siya mag-identify dito kung config issue ba siya, system issue ba siya, o kaya user issue lang siya. So once na config issue lang at kaya niyang gawin yun, siya na yung gagawa. Pero once na ang issue is defect talaga sa code, so that's the time na ipapasa niya yun sa L2, which is yung mga developer na. O kaya kakausapin niya yung business analyst, systems analyst, then sila yung sila yung gagawa ng fix nun, yung solutions nun, then saka ipa-forward sa developer, then fix, then balik sa kanila kung gumagana na. So ganun yung kumbaga yung process, yung typical na na role ng L1 to investigate.
Well, sa amin, depende kung ilan yung staff namin. Depende lang. Yeah. Kasi for example, sa amin sa city government, kung 2-3 lang kami, nagsabay-sabay. So, kailangan mo kunin lahat yon. But the typical strategy talaga is from L1 to L2. So, nangyari sa amin, pagka hindi naman busy si analyst, pwede naman din na ibigay sa kanya kung di talaga kaya i-fix yung problema. Pero kung loaded si analyst, and paulit-ulit naman yung problema, kaya naman i-resolve ni L1, pwede na i-fix. So, yun nangyari sa amin. So, case-to-case basis. Yes, case-to-case basis. So, ako naman, babalik ko dun sa question mo, na inline din sa sinabi ko kanina, na essentially, ang IT support exists to guarantee yung operation na nag-run yung business. And definitely hiccups pag may issue, di ba? Yes. So, sinabi mo na parang responsibility ba ni L1 na i-resolve yung issue? Hindi, in the grand scheme of things, pwede hindi niya covered. Sabi nga niya, kung mayroon mga one-off things like on and off or reconfigure, pwede niya gawin. Pag code issues, definitely wala na sa scope niya. Pero, as much as possible, yung support team, again, going back din sa objective na to keep the business running, yun yung objective. Kung merong stop si user, kailangan niya mag-come up ng workaround kung hindi siya yung parang long-term na parang solution. Meron kasing framework dito, hindi ko alam kung ina-adapt niya, di ba? I think ITIL is one of the frameworks that come up. So parang kind of disambiguates and defines kung ano yung mga levels of support, kung ano yung mga role and scope nila. So doon, si L1 talagang really keeping the gears going. Pero magiging L2 or L3 na, yung maghahanap ng root cause analysis or really long-term parang solutions or pwedeng change of process mismo para ma-circumvent yung initial problems na eventually magkakascade dun sa buong IT organization. Pero yan, and the simplest things, IT support keeps the gears going for the business. L1 not probably equipped to understand everything kasi super generalist niyan eh. Yes. Pero marami siyang stuff na pwedeng i-update. It's a process in a way just to help yung users get over yung roadblock and keep running, keep the business going. Right. I want to ask about the career progression pre and post, I would say. No, for example, it seems to me that a post career for an L1 would be a good career for them could be like QA because they see a lot of questions. So parang okay, pwede ako mag QA engineer, ganyan. I want to ask though is if you're a developer or programmer, dun ka nag-aral. Yun yung pinag-aralan mo, CS graduate ka perhaps, no? Should you try first the L1? Parang good experience ba? Mag-L1 ka muna? And then how many years ka mag-L1 before you aim to be L2, yung programmer or L3? Or skip mo ba yung L1? Try to aim for L2 agad or L3? White Cloak Technologies is a custom software development company. They build mobile and web applications. They work with leading brands in banking and real estate. Visit their website at www.whitecloak.com to know more. Sa akin, yung pagiging L1 is meron din siyang relevance sa pagiging dev. Kasi siyempre, sa L1, ang naano mo dito is kailangan magaling kang mag-debug. Magaling kang mag-investigate dito. Magaling kang maghanap ng root cause dito. So, once na nagtumalon ka ng software engineer, kumbaga, yung skills mo dun sa pagde-debug at investigate, yung critical thinking mo, i-apply mo na lang dun sa sa code. So, mas madali yung transition. Siyempre, kailangan mo pa rin talagang aralin yung kung anong framework yung gusto mong aralin. So sa akin, lang naman siya. Possible naman na ganun yung maging career path. So sa akin, sir, ang nakikita ko dyan, pwede rin siya maging career. But at the end of the day, kung gusto niya talaga kaagad na mag-dev, meron kasi akong, based on my experience, na meron kaming L1, na hindi niya nagustuhan yung trabaho niya. Nag-resign kaagad. So sabi niya, ayoko na mag-support. Gusto ko nang mag-dev kaagad. So ang ginawa niya, wala pa yata 3 months, nag-resign. Then pumasok sa ibang company. Ang ginawa sa kanya, testing mo mag-dev ng ganito. After 6 months, pag nakuha mo mag-dev niyan, sige, mag-junior dev ka na kaagad. So may mga ganong mga tao na siguro, hindi talaga nila trip yung makipag-communicate sa iba. Siguro, add ko lang din. Kasi yung yung career path ko, ganun eh. Kasi okay. Kasi
yung early in my career, naging application support ako. So siyempre, mas babad ako sa support. And then naging business analyst ako. Ayun. Kumbaga, nasa design na ako eh. Tapos naging systems analyst. Tapos siyempre doon na medyo gumagawa ka na ng functional specs na doon eh. Yes. Tapos naging designer na. Ayun, tuloy-tuloy na. Naging ngayon naman naging architect na. Kumbaga yung career path mo is pataas talaga. So kumbaga it is a step by step stone talaga yung nangyari sa akin. So kumbaga naging foundational yung support. Yung career path ko from application support hanggang sa architect. Okay. Inisip ko lang kasi na parang yun nga na kung ikaw fresh grad, really go where your heart is. Yeah. And medyo iba nga kasi yung dating ng IT support, and I guess medyo negative pa nga or parang demeaning ba minsan dating eh. Yes, and I yes, can understand correct. din na maganda siyang entry point. I guess kung ikaw meron kang parang technical acumen and you wanted to transition domains or fields, pwedeng wala ka sa prior technical roles and you wanted a bit of exposure. Pero yun, definitely iba yung babalik ka lang sa sabi ko, it's really operations focus. It's really focused on helping a company keep going despite parang technical setbacks. And it is a very different nature of problem solving compared to actually developing applications, di ba? Yes. And iba-iba din yung path eh. For example, balikan ko yung ITIL na framework. Wala naman parang developer pathway from support and it's just purely operational framework eh. Yes. Na hindi naman ibig sabihin na parang mas taka lang din and there. And then definitely, if you have yung experience of really working with your end users, whether you're parang part of an enterprise, parang sort of system deployment or part of yung product development, you would have insight on paano yung gamit ng system. And di ba ikaw naging business analyst ka, it's really a good input for you to really understand paano ba ginagamit yung system, ano ba yung adoption, gives you an idea na towards parang medyo product management path or system architect path. So there's a way for you to go about it. But if you're not computer science and you're kind of big on coding and whatnot, parang probably not a good start for you. You would probably just go jump in as a developer role muna. Pero if you have yung other aspects of system engineering and system operations, go for system support to give you your feet wet and really have an understanding of how a system is deployed by in a sort of enterprise or an organization. So I think I wanna say here na parang if diretso ka developer or programming, no, I think even if ako dati, no, let's say developer ko ganyan, tapos kung smaller company, somehow mapipilitin ka, ikaw din yung correct. Ikaw din yung L1, no, or whatever. ikaw yung pupunta sa computer ng staff, tapos ikaw magkikrimp ganyan sa ilalim ng ganyan, no. I think it's a lost, hindi naman lost, parang it's also important to experience that. You gain empathy kasi. As a developer, sometimes we're too logical, we're too disconnected to our users. Disconnected to our users. Pero correct. if you experience support in one way or form, it humanizes everything. Yeah. And when you build now, you have that empathy to your users, ganyan. Users natin, baka medyo mabagal or gusto mag-right click, ganyan, etc. Para there is value True. being able to support, and there are skill set na you might want to learn. No, you might want to learn na wala if parang if you constrict yourself to being a developer itself na experience, parang try to widen your experience. Although, I guess it's not saying na parang hindi mo matututunan yun kung hindi ka nag-support, di ba? Pero that is a good perspective. And I think, we need to value then yung, kasi potentially, kunyari, nasa campus recruitment ka or parang yung options mo for hiring is limited, definitely kung kailangan mo rin kumita, di ba? Parang patusin mo na kung anong position na bigay sa'yo. Yes. Pero I think yung key thing din sa sinabi ni Rafi is, there is, experience and there are lessons to learn. Even if maybe I guess you're not too attached to or parang hindi ganun ka-idealize para sa yung particular role. And I think may mga nangyari na ganun, na parang ang dami mong kilala siguro for us, diba, from college na parang they kind of started out a role na parang hindi mo in-anticipate or maski sila parang papasukin nila. Pero nag-stick sila doon. And eventually parang it grows into them na parang they realize yung importance nila to the organization, they realize yung value of that role. And then, there's a lot of things to be learned. And definitely,
being in the forefront, yung parang yung first in line in really supporting your users and keeping the operations running, ang daming nangyayari.